Mga sistemang pang-ekonomiya. Pag-uuri batay sa kasalukuyang katawagan. I hope you get what you're looking for. But babe, with Isang makabuluhang araw, grade 9. Ang paraan ng pagmamay-ari ng yaman, pagdedesisyon sa produksyon, at pamamahagi ng mga produkto ay matagal nang nahuhubog ng mga ideolohiyang pinaniniwalaan ng isang lipunan. Mula sa kapangyarihang nakabatay sa lupa at kayamanan hanggang sa pribadong negosyo at kontrol ng Estado, makikita kung paano naaapektuhan ng sistemang pang-ekonomiya ang kabuhayan at pamumuhay ng mga mamamayan. Kaya naman balikan natin ang tungkol sa sistemang pang-ekonomiya batay sa ideolohiya. Sa aral ng nakaraan, umuunlad ang bayan. Ideology o ideolo hindi. Tama o mali. Suriin ang bawat pahayag at isulat ang G kung tama at hindi kung mali. Sa feudalismo, ang lupa ang pangunahing batayan ng yaman at kapangyarihan, at ang fief ay ipinagkakaloob sa vassal kapalit ng serbisyo at katapatan. don't let me see you G. on my phone when it Sa merkantilismo, hinihikayat ang mas maraming pag-aangkat kaysa pagluluwas upang dumami ang ginto at pilak ng bansa. all your regret. Hindi. Binibigyang diin ng merkantilismo ang pagpapalakas ng pagluluwas at paglilimita sa pag-aangkat upang madagdagan ang kayamanan ng Estado, lalo na ang ginto at pilak. I don't need proof. Sa kapitalismo, mahalaga ang pribadong pagmamay-ari, kompetisyon, paghahangad ng tubo at kalayaan ng pribadong sektor sa gawaing pang-ekonomiya. G. Sa komunismo, pribadong individual ang pangunahing nagmamay-ari ng malalaking industriya at malayang nagpapasya sa produksyon at presyo. Hindi. Sa mga sistemang nakabatay sa komunismo, karaniwang kolektibo o kontrolado ng Estado ang mahalagang yaman at industriya at malaki ang papel ng sentralisadong pagpaplano sa ekonomiya. 'Cause when you know you Sa sosyalismo, malaki ang papel ng Estado sa mahalagang industriya at serbisyong panlipunan, habang sa ilang anyo nito ay maaari pa ring umiral ang pribadong gawaing pangkabuhayan. G. my heart was shattered when it took the hit. Ang mga ideolohiyang pang-ekonomiya tulad ng feudalismo, merkantilismo, kapitalismo, sosyalismo, komunismo at pasismo ay naging pundasyon ng iba't ibang paraan ng pagpapatakbo ng ekonomiya. Habang umuunlad ang mga bansa at nagbabago ang pangangailangan ng lipunan, nabuo rin ang mas praktikal at tuwirang paraan ng pag-uuri sa mga sistemang pang-ekonomiya. Ayon sa kasalukuyang katawagan, maaaring uriin ang mga ito batay sa kung sino ang nagpapasya, sino ang nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon, at anong mekanismo ang ginagamit sa alokasyon ng limitadong pinagkukunang yaman. Kaya naman layunin ng aralin na masuri ang iba't ibang uri ng sistemang pang-ekonomiya batay sa kasalukuyang katawagan upang maunawaan ang kanilang mga katangian, pagkakaiba at epekto sa pamumuhay ng mga mamamayan. Sino ang may hawak ng manibela? Kung ang ekonomiya ay isang sasakyan, aling puwersa ang may hawak ng manibela nito? Nakagawian at tradisyon ang gumagabay sa mga desisyong pang-ekonomiya. Last time we talked, you had nothing. Tradisyonal. You chose to walk. Mamimili, producer, presyo, supply at demand ang malalakas na puwersa ng pagpapasya. You closed the door. Market.
Ang pamahalaan ang pangunahing nagpapasya at nagbibigay direksyon sa mga gawaing pang-ekonomiya. From the dead, 'cause when you know Command. when it Parehong may mahalagang papel ang pamilihan at pamahalaan sa pagpapasya sa ekonomiya. Mix. might have been it. So my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine. Ang apat na sitwasyon ay nagpapakita na hindi iisa ang maaaring pagmulan ng desisyong pang-ekonomiya. Maaaring nakabatay ang desisyon sa nakagawiang kultura, sa presyo at kompetisyon, sa sentral na plano ng Estado, o sa pinagsamang pagkilos ng pribadong sektor at pamahalaan. Mahalaga ang pagkakaibang ito sapagkat ang bawat ekonomiya ay kailangang sagutin ang magkakaparehong pangunahing tanong. Ang ano ang lilikhain, paano ito lilikhain, para kanino ito lilikhain, at gaano karami ang lilikhain. Ang nagkakaiba ay kung sino ang may kapangyarihang magbigay ng sagot. Could have been. Mga sistemang pang-ekonomiya batay sa kasalukuyang katawagan. Traditional economy. Ang traditional o subsistence economy ang pinakasimple at pinakamatandang anyo ng sistemang pang-ekonomiya. Ang mga desisyon ay nakabatay sa tradisyon, paniniwala, kaugalian at nakasanayang tungkulin ng mga kasapi ng pamayanan. Karaniwang sentro nito ang pamilya at maliit na komunidad. Agrikultura, pangingisda, pangangaso at iba pang gawaing gumagamit ng lokal na yaman ang pangunahing kabuhayan. Had nothing to say. Mahalagang katangian nito ang subsistence production, kung saan pangunahing layunin ng produksyon ang direktang pagtugon sa pangangailangan kaysa pagkita ng malaking tubo. Maaari ring gamitin ang barter o direktang pagpapalitan ng produkto o serbisyo nang hindi gumagamit ng salapi. It's back from the Limitado ang lawak ng produksyon at espesyalisasyon sa traditional economy. Ngunit nagiging epektibo ito sa maliliit na pamayanang malapit ang ugnayang panlipunan. Ang alokasyon ay hindi karaniwang nakabatay sa komplikadong sistema ng presyo, kundi sa nakagawiang pamamahagi at pangangailangan ng komunidad. even for one night. Market economy. Sa market economy, desentralisado ang pagdedesisyon. Ang mga individual, sambahayan, manggagawa, mamimili at pribadong negosyo ang gumagawa ng malaking bahagi ng mga desisyong pang-ekonomiya. Mahalaga rito ang price mechanism. Ang presyo ay nagbibigay ng signal tungkol sa supply at demand. Kapag mataas ang demand at limitado ang supply, maaaring tumaas ang presyo. Kapag maraming nagbebenta naman at mahina ang demand, maaaring bumaba ang presyo. Let go. Kaugnay nito ang konsepto ni Adam Smith na invisible hand, kung saan ang sariling interes ng mga mamimili at producer kasabay ng kompetisyon ay maaaring makatulong sa koordinasyon ng pamilihan kahit walang iisang sentral na tagapagplano. When it ends. Mahalaga rin sa market economy ang pribadong pagmamay-ari at profit motive. Gayunman, ang kalayaang pang-ekonomiya ay hindi nangangahulugang kawalan ng batas. Ang mga institusyong tulad ng Philippine Statistics Authority o PSA ay nagbibigay ng datos na maaaring gamitin sa pagsusuri ng presyo, trabaho, produksyon at iba pang kalagayang pang-ekonomiya. Samantalang umiiral ang mga regulasyong naglalayong protektahan ang mamimili at mapanatili ang legal na operasyon ng negosyo. You close the door. Command economy. Sa command economy, sentralisado ang pagpapasyang pang-ekonomiya. Ang pamahalaan o estado ang may malaking kapangyarihan sa pagpapasya kung ano, paano,
gaano karami at para kanino ang produksyon. Ang salik ng produksyon at mahalagang industriya sa command economy ay maaaring kontrolado ng Estado. Sa halip na presyo sa malayang pamilihan ng pangunahing signal, ginagamit ang Central Economic Planning upang matukoy ang produksyon at alokasyon. See where it went. Dito, maaaring magkaroon ng mas tuwirang pagtutok sa pambansang prioridad dahil kayang ilaan ng Estado ang malaking bahagi ng yaman sa isang tiyak na layunin. Gayunman kapag mahina ang impormasyon o hindi epesyente ang pagpaplano, maaaring magkaroon ng kakulangan o labis na produksyon dahil hindi agad nasasalamin ang nagbabagong pangangailangan ng mamamayan. You cut the ties. Ang command economy ang konseptong malapit sa ilang katangian ng mga sistemang nakabatay sa mahigpit na kontrol ng Estado, gaya ng ilang anyo ng komunismo at iba pang sentralisadong sistemang pang-ekonomiya. Is it sinking in? Mixed economy. Ang mixed economy o sistemang pinaghalo ay kombinasyon ng mga katangian ng market at command economy. May puwang para sa pribadong pagmamay-ari, negosyo, presyo at kompetisyon. Ngunit kinikilala rin ang papel ng pamahalaan sa regulasyon, pampublikong serbisyo, infrastruktura at proteksyon ng mamamayan. Sa ganitong sistema, maaaring pribadong sektor ang magpasya tungkol sa maraming produkto at serbisyo, habang direktang nakikilahok ang pamahalaan sa mga larangang itinuturing na mahalaga sa pambansang kapakanan. Kabilang dito ang pagtatayo ng pampublikong infrastruktura, pagpapatupad ng mga regulasyon at pagbibigay ng ilang serbisyong panlipunan. Ang hamon ng mixed economy ay ang paghahanap ng balanse. Kapag sobra ang regulasyon, maaaring mabawasan ang kalayaan at inobasyon. Kapag kulang naman ang regulasyon, maaaring lumitaw ang abuso, monopolyo o hindi patas na distribusyon ng oportunidad. Economy identify. Anong sistema ang naka-on? Tukuyin ang sistemang pang-ekonomiya. Ang mga desisyong pang-ekonomiya ay nakabatay sa tradisyon, kultura, paniniwala at nakasanayang gawain ng komunidad. Traditional economy. Ang presyo, supply, demand at kompetisyon ay nagsisilbing mahalagang gabay sa mga desisyong pang-ekonomiya. Market economy. Ang pamahalaan o estado ang may malaking kapangyarihan sa pagpapasya kung ano, paano, gaano karami at para kanino ang produksyon. Command economy. Pinagsasama ang pribadong pagmamay-ari at kalayaan sa pamilihan sa papel ng pamahalaan sa regulasyon at serbisyong pampubliko. Mixed economy. Karaniwang nakasentro sa pamilya at maliit na pamayanan ang produksyon at kabuhayan, tulad ng agrikultura, pangingisda at iba pang gawaing nakasanayan na. Traditional economy. Kapag mataas ang demand at limitado ang supply, maaaring tumaas ang presyo. Kapag maraming supply ngunit mahina ang demand, maaaring bumaba ang presyo. Market economy. Gumagamit ng central planning upang matukoy ang produksyon at alokasyon ng limitadong resources. Command economy. May kalayaan ang pribadong sektor na magnegosyo, ngunit may regulasyon upang maprotektahan ang mamimili at maiwasan ang abuso. Mixed economy. Ang produkto o serbisyo ay direktang ipinagpapalit sa ibang produkto o serbisyo nang hindi gumagamit ng salapi. Traditional economy. May pribadong negosyo at kompetisyon, ngunit ang pamahalaan ay nagbibigay rin ng pampublikong serbisyo at nagpapatupad ng mga regulasyon. Mixed economy. Apat na tanong, apat na sistema. Kumpletuhin ang talahanayan sa pamamagitan ng pagtukoy
kung paano sinasagot ng bawat sistemang pang-ekonomiya ang 4 na pangunahing suliranin sa alokasyon. Here's the thing, you made your bed. I just got your stay out of my head. No, you can't break. Iba-iba ang sistemang pang-ekonomiya ng bawat bansa dahil magkakaiba rin ang kanilang kasaysayan, pangangailangan at taglay na pinagkukunang yaman. Gayunpaman, anuman ang sistemang pang-ekonomiyang ipinatutupad, tradisyonal, market, command o mixed economy, pare-pareho pa rin nilang kinakaharap ang suliranin ng limitadong resources. Dahil dito, mahalaga ang pagpaplano at mahusay na alokasyon ng mga pinagkukunang yaman. Kailangang pagpasyahan ng bawat ekonomiya kung ano ang lilikhain, paano ito lilikhain, para kanino ito lilikhain, at gaano karami ang lilikhain. Ngunit may limitasyon ang bawat ekonomiya. Hindi maaaring likhain ang lahat ng produkto at serbisyo sa walang hanggang dami dahil limitado ang mga salik ng produksyon tulad ng lupa, paggawa, kapital at teknolohiya. Dahil dito, maaaring ipakita ang iba't ibang kombinasyon ng dalawang produkto o serbisyo na maaaring likhain ng isang ekonomiya kapag lubos at episyenteng ginagamit ang mga limitadong salik ng produksyon. Ang modelong nagpapakita ng mga kombinasyong ito ay tinatawag na Production Possibilities Frontier o PPF, na kilala rin bilang Transformation Curve. Inilalarawan nito ang mga limitasyon at posibilidad ng produksyon ng isang ekonomiya at tumutulong sa pagsusuri kung paano inilalaan ang limitadong resources. I really thought Production Possibilities Frontier o PPF. Upang mas maunawaan ang PPF, ipagpalagay na ang isang ekonomiya ay may limitadong resources at dalawang produkto lamang ang maaaring likhain. Halimbawa, ang pagkain at computer. your stay. Dahil limitado ang mga salik ng produksyon, kailangang pumili ng kombinasyon ng dalawang produkto. Kung mas maraming resources ang ilalaan sa paggawa ng pagkain, maaaring mabawasan ang resources para sa paggawa ng computer. Kung mas maraming computer naman ang lilikhain, maaaring mabawasan ang produksyon ng pagkain. Dito makikita ang trade-off. Ang bawat pagpili ng isang produkto ay maaaring mga hulugan ng pagsasakripisyo sa produksyon ng isa pa. Ang pinakamahalagang alternatibong isinakripisyo naman ang tinatawag na opportunity cost. 'Cause when you know, you know. Mga punto sa PPF. Punto sa PPF, nagpapakita ng efficient production dahil lubos na ginagamit ang mga salik ng produksyon. Punto sa loob ng PPF, nagpapakita ng inefficient production dahil hindi lubos na nagagamit ang mga available resources. Punto sa labas ng PPF, nagpapakita ng unattainability dahil hindi kayang makamit ang kombinasyong ito gamit ang kasalukuyang resources at teknolohiya. Looking for Paggalaw ng PPF. Kapag lumawak ang produktibong kapasidad ng ekonomiya dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, pagdami ng kapital o pagtaas ng produktibidad, maaring gumalaw ang PPF pakanan. Ipinakikita nito ang production growth. Kapag naman lumiit ang produktibong kapasidad dahil sa pagkasira ng resources, pagbaba ng produksyon o iba pang salik, maaring gumalaw ang PPF pakaliwa. Ipinakikita naman nito ang production shrink o pag-urong ng produksyon. even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed. I just got yours.
Oras ko, desisyon ko. Mayroon kang 10 oras pagkatapos ng klase upang ilaan sa dalawang gawain. Oras sa pag-aaral, oras sa libangan. Dahil limitado lamang ang iyong oras, kailangan mong gumawa ng desisyon kung paano ito hahatiin. Kapag mas maraming oras ang inilaan sa pag-aaral, maaring mabawasan ng oras para sa paglilibang. Kapag mas maraming oras naman ang inilaan sa paglilibang, maaring mabawasan ng oras para sa pag-aaral. Ito ay nagpapakita ng trade-off. Gamitin ang datos sa talahanayan. I-plot ang mga puntos na A, B, C, D at E sa graph. Pagdugtungin ang mga puntos upang mabuo ang PPF. I-plot din ang mga puntos na F, G at H. Tukuyin kung ang bawat punto ay efficient, inefficient, unattainable. Ipaliwanag ang sagot sa bawat punto. Challenge: Real Life PPF. Magbigay ng sariling halimbawa ng 2 bagay na kailangang pagpilian dahil limitado ang iyong oras, pera o resources. Pumili ng isa at gumawa ng sariling PPF table na may 5 combination. Econo, Connect, mapa ng sistema. Gumawa ng concept map ng aralin. Econo, Critic, mapanuring pagsusulit ng isipan. Piliin ang letra ng tamang sagot. Sa isang lungsod, malayang nagpapasya ang mga pribadong tindahan kung anong produkto ang ibebenta. Nagbabago ang presyo ayon sa demand at nagkukumpetensya ang mga negosyo sa kalidad at serbisyo. Tungkulin lamang ng pamahalaan na tiyaking sumusunod ang mga negosyo sa batas. Aling sistema ang pinakamalakas na nakikita sa sitwasyon? Market economy. Nahaharap ang isang bansa sa kakulangan ng pangunahing produkto. Isang pambansang lupon ang nagtakda kung ilang unit ang gagawin ng bawat pabrika, kung magkano ang presyo at kung saang lugar ito ipamamahagi. Anong katangian ng pinakamalinaw na ipinakikita? Centralized decision. Sa isang maliit na pamayanan, ang mga pamilya ay patuloy na nagsasaka at nangingisda ayon sa nakagawiang paraan. Ang tungkulin ng bawat kasapi ay naipapasa sa bawat henerasyon at may direktang pagpapalitan ng ilang produkto. Aling ebidensya ang pinakamalakas na palatandaan ng traditional economy? Kinship-based roles. Ipinakikita ng isang PPF na kayang lumikha ng ekonomiya ng sumusunod na pinakamataas na kombinasyon: 10 unit ng pagkain at 0 computer, 8 unit ng pagkain at 1 computer, 5 unit ng pagkain at 2 computer, 0 unit ng pagkain at 3 computer. May mungkahing gumawa ng 8 unit ng pagkain at 2 computer, gamit ang kasalukuyang yaman at teknolohiya. Paano dapat ilarawan ang mungkahing kombinasyon? Unattainable with current resources. Nakapagpatupad ang isang ekonomiya ng bagong teknolohiya na nagpapabilis sa produksyon ng parehong pagkain at kagamitang elektroniko. Dahil dito, mas maraming produkto ang maaaring malikha gamit ang parehong dami ng paggawa. Ano ang pinakamalamang na mangyari sa PPF? Production growth. Ang tunay na yaman ng isang ekonomiya ay hindi nasusukat lamang sa dami ng kayang likhain, kundi sa talinong ginamit sa pagpili, katarungang isinabuhay sa pamamahagi,
at pananagutang ipinakita sa paggamit ng limitadong yaman. Sapagkat sa bawat desisyon ay may trade-off, kaya piliing ang isakripisyo ay hindi ang kinabukasan ng nakararami.